Magandang tanghali. Ito po ay isang special na video kung saan yan naman pagkabalik kasi busy at saka nasira na kasi ang phone. Kaya ngayon lang. Ito ay patungkol sa People's Initiative na mga firma ng mga tao na andun sa Comelec sa pagpasa ng Charter Change o CHA-CHA na yung saligang batas po natin o konstitusyon ay palitan. At ang mangyayari doon, baka mapalitan din at gawing batas ang pagiging isang prime minister na isang tao na tayo ay isang magiging parlamento. Hindi na tayo bilong sa demokrasya. Yung presidente natin ay magiging presidente pero tayo ay pinamumunuan na ng isang prime minister na siyang magpapatakbo sa ating bansa. At saka wala na pong eleksyon na magaganap po. Wala naman yung problema kung ang mga tao na nahalal doon ay mga taong katulad dati sa kapanahonan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na tatay ni Presidente Bongbong Marcos ang siyang andoon kasi nagmamalasakit sa kapwa. Ang problema lang din naman doon ay ang mga tao na ayaw o hindi gustong bumibitiw sa kanilang mga pwesto. At isa pa doon, kaysa po ako kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Manang Amy Marcos na siyang kapatid ni Presidente Bongbong Marcos na ngayon ay isang senadora, sa kanyang panalangin na sana po mabuksan ang puso at dibdib at mga isipan ng mga congressman pati sa Senado at ang puso talaga ng mahal na Pangulo. Kasi kung mangyari ito ay magiging isang malaking gulo. Marami na naman mga tao ang madugong lumaban at may mga rallies at iba pa na mangyayari. Sana po makarating ito kay Ferdinand Marcos Jr. na ating mahal na presidente na hindi niya permahan ang mga panukalang iyon. At saka ang mga People's Initiative ay dapat nanggaling talaga doon sa mga puro barangays, hindi iyon nanggagaling sa mas mataas hanggang papunta sa baba. Kasi yung iba ay nililin lang, kasi sa kita natin sa video at sa mga report na nililin lang sila at pinapeperma sila sa kahit saang barangay, kahit saang probinsya may nagpaperma sa kanila kasi sabi ayuda. At may natanong din ako na may mga kahawig na forms na binigay na katulad sa People's Initiative. Kaya nga, sabi ako sa kanila na dapat before kayo magpirma, dapat din po ay binabasa po ninyo. Para sa ating mga Pilipino, magkakaisa po tayo. Kung hindi pa tayo nakapirma, basahin mabuti at maigi kung ano yung mga pinapapirmahan sa atin. Baka part na yun sa People's Initiative para sa Charter Change. Kung gusto man ng taong bayan na baguhin ang saligang batas dahil may mga hindi na angkop or gusto nating ibalik ang nakaraan na saligang batas, dapat sa tamang proseso at sana din hindi sa ganong pandaraya na nagsasabi magbibigay ng ayuda pero wala. Ako po ay kaysa sa kay Senator Amy R. Marcos sa kanyang mga panalangin po at kay Pangulong Rodrigo Duterte na hindi po tayo mga Pinoy pagpapabahala. Dapat po ang demokrasya ay panatilihin natin sa kapayapaan para sa lahat ng mga Pilipino. Dapat din po kayo na mga nakalingkod dyan sa barangay at mga purok leaders ay isipin po natin kung ano yung pinapapirmahan natin sa mga tao. Huwag po tayo magpadala sa mga suhol at kahit ano-ano pa. Kasi sinasayang lang ang pera ng taong bayan. At kung may natanggap din kayo ng mga biyaya, tanggapin nyo, pera ninyo yan. Yun yung pera ng kaban ng bayan para sa atin yan. Pero yung mga yung pagpangling lang na kahit ano ang ginagawa para lang pumirma ang isang tao, hindi yun balido. At sana po panawagan sa Comelec, ibasura po ninyo ang mga iyan. Dapat dumaan po sa tamang proseso, barangay per barangay, merong General Assembly na ginaganap at doon ang mga tao magpirma at magpasa ng resolusyon sa kada barangay kung anong batas ang dapat gawin or ano ang dapat gawin
Hindi yung mga congressman na mga yan na nagpapakapal ng kanilang mukha para sa kanilang sariling kapakanan, na ayaw nilang matanggal sa kanilang pwesto at magpapataas sa kanilang termino hanggat sa kaya nila. Gaano man sila kagaling sa kanilang trabaho o gaano man kagaling o kabuti ang kanilang serbisyo, lahat dapat ay bumaba. Kaya nga sinasabi nating eleksyon para lahat ng mga pamamaraan ng mga leaders na Pinoy ay ating matikman at mapanatili. Kasi paiba-iba kasi ang strategy ng bawat isa dyan eh. So, dapat po tayong mga Pinoy ay taus-puso po nating protektahan ang ating mga lagda. Isang signature lang yan. Sa isang signature, pag magiging marami yan, at abot yan ng milyon-milyong signature, may mababago sa ating Pilipinas, sa ating minamahal na Pilipinas. At sana po ang Pangulong Marcos ay magbigay ng hudyat na ipatigil ang mga yan at hindi niya yan hayaan na pepirmahan. Alang-alang po sa kanyang ina na minamahal natin na si Imelda at alang-alang po sa kanya na mayapang ama na ginagalang natin na si Apo Lakay. Sana po tayo ay magpapatuloy na bantayan ang ating kapayapaan. Huwag tayong padadaig sa mga bigay-bigay o kahit ano pa, kasi iyon ay pandaraya. Mali natin ang Pilipinas, hindi natin pabayaan na Pilipinas, tayo ay isang Pilipino, magkakaisa po tayo. Huwag natin hayaan na basta-basta lang tayo linlangin. Dapat alamin muna natin bago natin pirmahan. Mga barangay leaders, sabay puro, mga barangay kapitan, at kahit sino pa dyan, sana naman din pag-isipan po natin kung ano yung pinapipirmahan dyan. Hindi natin pipilitin ng mga tao, huwag natin langlangin para lang sa sinasabing ayuda. Maraming salamat po.